Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Cathy Yang. Video posted by Cathy Yang. Interview ng media kay dating Finance Secretary Benjamin Diokno, ngayon member na ng Monetary Board ng Central Bank. Lantarang, diretsahan, walang walang lipod-lipod. Prangkahan. Sinabi ng dating Finance Secretary, may kasalanan ang Pangulong Marcos sa nangyayaring kaguluhan sa ating budget process. Kasalanan, may kasalanan siya, sabi niya. Wow. What a statement. Pakinggan natin ha. When we look back at his State of the Nation address last year, when he said, "Mahiya naman kayo," what has that led towards? Is that something of a positive? Your own assessment a year on from that statement, and another one is coming up in a few weeks. No, but that thing could not have happened without his participation. Because on the budget, the president has what is called the line item veto power. That power is awesome. Not even the U.S. president has that power. And there were many attempts in the U.S. to give that power to the president, and the Supreme Court ruled it's not possible because you are changing the power structure. Okay, the president prepares the budget, Congress authorizes the budget. That's the power structure. Now he allowed that. He didn't exercise his line item veto power. Okay, or so he's partly to blame for that. So how can he walk back when he takes the stage again in the State of the Nation address on July 27th? So, What would you like to hear as I from said, this is a moment of truth for him. Okay, people will be asking him, "What have you done after that Mahiya naman kayo speech?" Okay, what have you done? And that requires a lot of, I don't know, wiggle room or whatever, whether he can explain to the people what he has done. When we look back, Galing, ano? Kaya pala nag-resign ito eh. To me, ngayon ko na nakita, matino. Kasi dati siyang DBM secretary ni PRRD, itong si Diokno. Maraming pinaglingkuran ito ng mga presidents, ang alam ko. So, DBM secretary siya ni PRRD. So, makita nyo, maganda ang resulta. PRRD. Ngayon, Finance Secretary, hindi siya nagtagal. Ano ba yun? I think yung I think 2024, biglang tumaas ang presyo ng bigas dahil nga sa bumabaha ang mga imported rice. Biglang nagdesisyon ang presidente na lagyan ng price cap ng rice. Hanggang dyan lang kayo, ito lang ang presyo. Uy, nagdesisyon ang presidente na caught unaware ang economic managers, specifically then Finance Secretary Diokno and NEDA Secretary Balisacan. Tama? Oh, hindi sila na konsulta. Sabi ko, there is something wrong. There is something wrong. Then later on, hindi nagtagal, nag-resign. Umalis na si Diokno. So ngayon, nakikita ko, Benjamin Diokno has an independent mind. Hindi siya hawak sa leeg. Salamat po. Monetary Board member ng Central Bank, Benjamin Diokno. Ang sarap pakinggan na the president has a blame. May kasalanan siya kasi hindi niya ginamit yung veto power. Kung may bineto man lang siya, kakaunti, ilang billion lang yun. Pakitang tao yung veto power niya. Inalaw pa rin niya si
Ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio, nagsabi nito na the President is accountable. Pwede siyang kasuhan yung pagpirma niya sa 2025 national budget. Inalaw niya yung, I think, 421 billion na budget insertion. May kasalanan ng presidente. Tuwali nga, yung sinasabi na most corrupt budget is 2025. Hindi pala. 2024, mas malaki ang nasa more than 500 billion ang budget insertion sa 2024. Sa 2023, around, I think, 300 billion something, 300 billion plus, 500 billion plus nung 2024, and then 400 billion plus. Kaya sa 2025, yung straight tatlong taon na yon, umaabot ng 1.45 trillion pesos ang mga budget insertion. Kine-question palagi ni Congressman Edgar Eresi, bakit? Bakit ang presidente hindi nagreklamo? Bakit ang mga cabinet secretaries hindi nagreklamo? Chinap-chap ang National Expenditure Program. Chinap-chap ang budget. Dapat magreklamo ang presidente dahil budget niya yan. Bakit pinabayaan niya? So itong sinasabi ni ex-secretary Jokno, yun din ang punto de vista ni Congressman Eresi, command responsibility yan. Tapos sabi nila, walang kasalanan ang Pangulo. Anong walang kasalanan? Wala daw ang Pangulo. Siya daw ang pinaka-the best na presidente dahil siya ang nagsiwalat sa flood control anomaly. Yung kanyang mahiya naman kayo, offshoot na lang yun dahil na-booking na ang kalukuhan sa flood control. Defense mechanism na lang yun. Mahiya naman kayo! Pamalakpak yung mga gumawa ng nakakahiya. O ano ngayon? What have he done? Yan ang tanong. After 1 year, meron ba? To me, halos wala. Promise nila ikulong ang mga big fish, ang mga mastermind. Meron na ba? Wala pa. Imbes na naka-score na sana sila ng medyo malaki si ex-secretary Manuel Bunuan. Dahil DPW secretary, napakulong mo. Wow, that's good. Ngayon, ilalabas na sa kulungan dahil maging state witness. Wala, back to zero na naman. So ano ngayon ang sasabihin niya sa SONA? I don't know. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang among ginahatagan o giyero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na niya ang iyang pag-aatopan. Ano niya ang gipa